Guys, bayan, magandang morning. It's weekend. Sumasa niyo po ang pang-pitong edisyon ng Radyo Bayan na nagbabalik program. Yes, pang-pitong episode na po tayo at kung inyong matatandaan na ano po ay kinalakay natin noong pang-anim na episode ay yung tungkol sa certification na hiniling ni former Parpo Eden Ponyo sa pang-rehiyon na tanggapan ng kinaukulan. Ano po na yung kanyang hiling ay maging agricultural land o production yung pinag-usapang portion ng lupain diyan po sa Marcelo Property, Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Maliwanag po ang naging outcome, bagaman maraming dinaanan at baka sakali siya talaga na makatigan yung nasabing lokasyon na ipinagpipilitan niya. Bagaman naniniwala ang karamihan na alam ito ni Parpo Ponyo sapagkat nandiyan naman yung makaagapay niya sa ahensya para siyang tumukoy at magpatunay kung yan nga ba ay kwalipikado para tawaging agricultural land. At yan ay umabot nga po sa Bureau of Soil and Water Management. Nagdesisyon po sila at impress yung outcome, yung certification na lumabas ay hindi po suitable for agricultural purposes o production. Yun ang sabing location sapagkat ang dahilan ay mabuhangin, sandy. Yung iba ay eroded, natitibag, at yung iba naman lanay o bahay tubig. So talagang hindi applicable para sa pagsasaka. Pero pinagpipilitan pa rin niya. Ano po? Hanggang sa nagpabot siya ng kahilingan sa tanggapan na ating kalihim, Conrad Australia, at yun naman, pinaburang kagyat na ating kalihim. Kahit sabihin natin at yung sa totohanan buhay, hindi pa niya napupuntahan yung lugar. Nagbase po siya doon sa rekomendasyon ni Parpo Ponyo. Di po ba? So, yun. Ngayon, ang lumabas, talaga namang yan ay hindi pwedeng sakahin. So, sa masusunod po natin ipapakita sa inyo, ibilang follow-up at yung background. Ganyan nga po sa ating sinasabi. At sa pangalawang balik ko ay nandun po yung kapatunayan din na sinususugan pati yung dalawang nasa pedestal ng tagapaglilok ng batas na sila'y kumakatig sa desisyon ng Bureau of Soil and Water Management. Ano po? At yung dagdag ay yung tinatawag na MGB, yung Mines and Geoscience. Ano po? At yan ay talaga namang kinakatigan, pinapaboran na yung dalawang nasa pedestal na dugan po natin ng batas. Ayan. So, mamaya po ay isasabay natin yan pagkatapos nating introduction na ito. Ano po? So, yan po yung ating pagbungad na pagbulaga sa ating 7th Padanabayan program na nagbabalik. Dito kami ngayon sa napapaloob sa 54 hectares yung deklarado ng ilang agency
na ito ay mineral land. Hindi pwedeng sakahin. Tingnan naman po nyo ha, namahay na pong tubig. Bahagyang ulan lang yan, parang dagat pala ito. Pagka ano. So, ito hanggang doon sa Cotabato, sir, hanggang sa may bahayan na yon. Sir, San Isidro na yan. Pero bahagi pa rin ng 54 hectares. Sir, bahagi ng 54 hectares to. Oo. So, yan po, nakita nyo yung ilan pong binahagi ko sa inyo. Yung sinabi kong matubig, nakita nyo, akala lang mo dagat. Yung nasabing mapuno, nakita rin po ninyo. Sabi po ba? So, yan, nandiyan na po halos yung sangkap at kailangan para po desisyon na itong problema ito. At nais ko lang din i-share sa inyo, ito pong isang galing sa kinaukulan. Sabi natin mataas na level ng korte na po ito. Sinasabi, yun daw mere accusation na walang ebidensya ay isa walang tabi, isang tabi lang muna. At na kung saan binabagay dito, yung findings ng MGB, yung Mines Geoscience Bureau, ay tumatayo po sa poder ng petitioner, na sasabi na wala pong anumang criminal complaint yung nasabing petitioner. Inulit ko, walang criminal complaints na naitala ng kaukulan at nasabing level ng husgado ng korte. At kung saan din, at sabi po niya, yung naikukumit o nagagawa ng ilan pong opisyal, katulad ng May Fiesans o Miss Fiesans ay tumutukoy dito sa maling pagganap ng kapasyahan o yung tinatawag na walang yung sasabing walang batayan. Ayun. yung kanilang desisyon. So, sandali sabi, yung kanilang binabagit ay maling pagganap o paghusga. Dang sabi pa rin, sinasaad na yung aligasyon o collusion ay base sa hearsay o conjecture. Ayan. So, ibig sabihin, yung maling pagganap, paghusga, desisyon ay nababase dito po sa hearsay o conjecture lang. Ayan, ayon po yan sa ating binabanggit na sangay ng ating korte. At inahintulad pa ng bali dalawang sangay ng mataas na dulugan ng batas. Ito pong Mines Geoscience, MGB, ay inihambing dito sa naging kaso ng Hipolito versus 5 JR number 174143 may petsang November 28, 2011 na magkawangki at halos magkaparehas dito sa nakasaad sa kanilang opinion at yung pahayag na mula po sa kanila mismo. At ayon pa rin dito po sa ating tinutunghayan yung rason na special knowledge and expertise ng nasabing administrative agencies na kung saan over matters falling under their jurisdiction, they are in better position to pass the judgment their own. Thus, their findings of fact in that regard are generally accorded great respect. If not finality by the courts, such findings must be respected as long as they are supported
by substantial evidence even if such evidence is not overwhelming or even preponderant. So napakalinaw, napakaklaro po mga kababayan, partikular dyan po sa bayan ng San Antonio, na ito pong kaalaman at pagiging eksperto ng ahensyang nagpahayag sa desisyon ay pumapasok dito po sa posisyon na kanilang judgment o yung kanilang hatol. Sila po ay pinapupurihan at sabi nila, better position to pass judgment thereon. Ang sabi pa rito, yung kanilang findings daw at facts ay generally accorded great respect. Yung dalawang sangay ng ating binabanggit na dulog ng batas ay parehong nagre-respeto, gumagalang at sumasaludo sa naging desisyon nila MGB at itong Bureau of Soil and Water Management. Sinasaluduhan po sila dalawang sangay ng dulugan ng batas na ito. At sa akin po, pagbabalik ay yung pagsusugpa ng dalawa pong dulugan ng batas at yung tungkol naman sa naging desisyon ng dating kalihim ng DAR. Babalik po ako. Alam po ba niyo, sinasabi rin na yung naging desisyon ng dating kalihim ng DAR na si Secretary Pangandaman ay tama at kumakatig at pinapaboran ang outcome ng judgment ng MGB. At ito rin po ay naging pagkatig nila sa pagiging mga technical know-how sa mga ahensyang nabanggit. At iyan ay may kaugnayan sa mineral land. Ayan. So, pati itong kalihim ay talagang pinapurihan din ng dalawang mataas na level ng dulugang batas. So, dito ay sinasabi rin na ang mineral land at ang secretary cannot arrogate upon himself technical matter that is best settled by an agency possessing the required expertise, such as the primary basis for exempting the subject land to CARP coverage as enunciated in DARCO Order Number EXC MR 1006-194, may petsang June 23, 2010. At ito ay nasa provision ng Republic Act Number 6557, Section 3C, na kung saan yung mineral land ay exempted from CARP coverage. At yan po ay kinakailangang i-apply. So bayan, napakalinaw. Napakalinaw po ang sinasabi rito. At yung maganda pa po rito ay yung declared as mineral land ay exempted po sa CARP program nating pamahalaan. At yan, sa binanggit ko na kanina, na ayon sa order o DARCO order number AXC MR 1006-194. May petsang June 23, 2010. So, tapos ang buto-buto. Ano po ba? Kinatigan ng dalawang nasa mataas na level ng human, yung pagiging valid na mga certifications mula po sa Bureau of Soil and Water Management at sa MGB, Mines Geoscience Bureau. Kinatigan po ito ng dalawang nasabing mataas na level ating hukuman.
At ang maganda po rito, kapag mineral lang, hindi po required at hindi po makakasama sa car program, kundi exempted po ito, exempted. Yung ganitong mineral lang na para po sa papagparti-parte at pamamahagi ng DAR sa mga mamamayan at kung sino man gustong pagbigyan ng lupa na yan. Di po ba? So, sana po sa mga kapatunayan na aking muling pinakita sa inyo, pati po kayo mismo, magkakaroon po ng idea. Ito po ang pinaglalaban ng Marcelo family, may katuturan at may basihan, may batayan. Bakit nga pinagpipilitan? Kasi, yung pagiging agricultural land nito, tubigan, kahoyan, mabuhangin, natitibag, aba naman, 1+1 lang yan di po ba? So, sana po i-review ng gusto ng DAR ito po ang nasabing usapin sapagkat ang nakaabot lang po sa kanila, particular dyan sa tanggapan nating kalihim, yung report lang ng DAR Nueva Ecija. Di po ba? So, bigyan po sana at bigyan po ng pagpapahaga yung parig naman nung may-ari talaga na sa mahabang panahon, sa kanila yon. At wala nang dapat pag-usapan sa ating pagkataya. Hinggil dyan, decision na ninyo. Decision na ng DAR ang problemang ito para matuldukan na ang usapin na yan na kumbaga dumadagit pa, nagsasama pa sa nandyan yung pag-asa na mapasa magsasaka yung lupa, matitutuluhan. Very fine kapag ka nagkaganon. Pero kinakailangan din na puntahan mismo yung lugar na bukod sa aking pinakita sa inyo, kayo mismo mapatunayan nyo na yung lupang yan hindi akma na maging agricultural land, baby! So, dyan ba yan, nagtatapos sa ating pampitong edisyon, episode ng programang Radar Bayan nagbabalik. Man Pisatas, Josh Mavalos, magandang umaga, bayan. Sumainyo ang palatuntunang pinamagatang radar ng bayan ni Marpy Santos. Makinig at manood muli sa ganito ring oras at himilan sa Free Map 108 FM.